Antropolohiya, ang buo, malinaw, at malalim na pagpapaliwanag. Ano ang TUNAY na kahulugan ng antropolohiya? Ang antropolohiya ay ang ikaapat na bahagi ng systematic theology. Ito ang sistematiko, malalim, at tumpak na pag-aaral tungkol sa tao, kung sino tayo ayon sa pananaw ng Diyos, saan tayo galing, ano ang ating tunay na halaga, ano ang ating kalikasan, at ano ang nangyari sa atin nang pumasok ang kasalanan. Galing ito sa salitang anthropos, na ibig sabihin ay tao, at logos, na ibig sabihin ay pag-aaral. Napakahalagang paalala. Ito ay teolohikal na antropolohiya. Hindi ito batay sa opinyon ng tao, agham o kultura, kundi batay sa kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa atin. Sinasagot nito ang tanong, ano ba talaga ang tao ayon sa isip at layunin ng Diyos? Ito ang tulay. Dahil naunawaan natin kung gaano dakila ang Diyos at nilikha niya ang mundo, kailangan nating malaman kung sino tayo upang maintindihan kung bakit kailangan natin ng kaligtasan. Ang apat na pangunahing bahagi ng antropolohiya. Nahahati ito ng malinaw sa isa, pinagmulan at halaga ng tao. Paano tayo nilikha at kung ano ang espesyal sa atin? Pangalawa, kalikasan at pagkakabuo ng tao. Ano ang bumubuo sa atin? Pangatlo, ang kasalanan at pagkahulog ng tao. Ang orihinal na kalagayan at kung paano tayo nasira. Pang-apat, ang epekto ng kasalanan. Gaano kalaki ang naging pinsala sa atin? Ituturo ko ang bawat isa ng detalyado at malalim. Pinagmulan at halaga ng tao. Larawan ng Diyos. Ang katotohanan. Ang tao ay hindi kusang nabuo mula sa hayop o resulta lang ng pagkakataon. Ang Diyos mismo ang lumikha sa atin ng may espesyal na layunin. Genesis 1:26-27. At sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, nilikha niya siya, lalaki at babae, nilikha niya sila. Ano ang ibig sabihin ng larawan at wangis ng Diyos? Ito ang pinakamahalagang katotohanan tungkol sa tao. Meron tayong pagkakahawig sa Diyos na wala sa ibang nilalang. Hindi tayo Diyos, pero meron tayong katangian na sumasalamin sa Kanya. Meron tayong isip at talino, kayang umunawa, mag-isip at matuto. Meron tayong kalooban at kalayaan, kayang pumili ng mabuti o masama. Meron tayong damdamin at konsensya. Nakakaramdam tayo ng pag-ibig, awa, galit, at alam natin ang tama at mali. Meron tayong espiritual na pagkatao, kayang makilala, makipag-usap, at makipag-ugnayan sa Diyos. Dahil dito, ang bawat tao, kahit sino pa siya, ay may napakataas na halaga at karangalan. Hindi tayo katulad ng mga hayop. Tayo ay itinalaga ng Diyos na maging katiwala sa kanyang nilikha, kalikasan at pagkakabuo ng tao. Paano tayo ginawa? Ang Biblia ay nagtuturo na ang tao ay hindi lang katawan at hindi rin lang espiritu. Tayo ay nagkakaisang pagkatao na binubuo ng una, katawan, ang pisikal na anyo, gawa sa lupa. Ito ang tahanan ng ating pagkatao at ginagamit natin upang kumilos sa mundo. Pangalawa, kaluluwa at espiritu, ang hindi nakikitang bahagi ng tao na hindi namamatay kasama ang katawan. Dito nakatira ang ating isip, damdamin, kalooban, at kung saan tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Malinaw na pagkakaiba. Ang katawan ay pansamantala, ngunit ang ating pagkatao ay walang hanggan. Kapag namatay ang tao, hindi siya nawawala. Humihiwalay lang ang espiritu sa katawan at haharap pa rin sa Diyos. Mateo 10:28. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapapatay ng kaluluwa. Kundi sa halip, katakutan ninyo siya na makapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Ang kasalanan at pagkahulog ng tao, ang pagkasira ng larawan, ang orihinal na kalagayan. Nang likhain ng Diyos sina Adan at Eva, sila ay mabuti, walang kasalanan, at perpekto. Sila ay may malapit na ugnayan sa Diyos at nakakausap siya ng direkta. Ang larawan ng Diyos sa kanila ay malinaw at walang dumi. Ang paglabag at pagkahulog. Ngunit binigyan sila ng kalayaan. At sa kagustuhang maging katulad ng Diyos, sa pag-alam ng mabuti at masama ng hiwalay sa Kanya, sila ay sumuway sa utos ng Diyos. Ito ang tinatawag na pagkahulog. Hindi lang sina Adan at Eva ang naapektuhan.
Dahil tayo ay nagmula sa kanila, minana natin ang kanilang nasirang kalikasan. Ito ang tinatawag na orihinal na kasalanan. Ibig sabihin, tayo ay ipinanganak na may likas na pagkahilig sa masama at hiwalay sa Diyos. Bago pa man tayo makagawa ng sariling kasalanan, ang ating kalikasan ay nasira na. Roma 5:12. Kaya't kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, at sa gayoy ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang epekto ng kasalanan, gaano tayo nasira? Ang aral dito ay tinatawag na kabuuang pagkasira. Ibig sabihin, walang bahagi ng ating pagkatao ang hindi naapektuhan ng kasalanan. Sa ISIP, naging malabo ang ating pag-unawa. Madalas tayong magkamali, magkamulat, at ayaw tanggapin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sa PUSO damdam, ang ating pag-ibig ay lumamig. Mas mahal natin ang ating sarili, pera, at mga bagay kaysa sa Diyos at sa kapwa. Puno tayo ng inggit, galit, at kasakiman. Sa kalooban, nawalan tayo ng kakayahang kusang gumawa ng mabuti na nakalulugod sa Diyos. Kahit ang ating mabubuting gawa ay madalas may halong paghahangad ng papuri sa halip na para sa Diyos. Sa yugnayan, naging hiwalay tayo sa Diyos, naging kaaway natin siya sa ating isip at gawa, at pati ugnayan sa kapwa, pamilya at sarili ay nasira rin. Mahalagang linaw, hindi ibig sabihin na tayo ay kasinglala ng pinakamasamang tao o wala na tayong kabutihan. Ibig sabihin, wala na tayong kakayahang sa sarili nating puwersa na makabalik sa Diyos at maligtas ang ating sarili. Ang larawan ng Diyos ay nasira, hindi nabura, pero nasira ito ng lubusan. Maling pananaw na dapat iwasan para hindi malito sa tunay na katotohanan. Isa, ang tao ay likas na mabuti, nagiging masama lang dahil sa kapaligiran. MALI. Ayon sa Biblia, ang ugat ng masama ay nasa loob na ng ating puso. Pangalawa, tayo ay mga Diyos na nagkatawang tao. Mali. Tayo ay nilikha ayon sa larawan, hindi tayo Diyos. Pangatlo, ang katawan ay masama at ang espiritu ay mabuti lang. Mali. Ang katawan ay nilikha ng Diyos at mabuti rin. Ang kasalanan ay sakit sa buong pagkatao, hindi lang sa katawan. Apat, ang tao ay hayop lang na mas matalino. Mali. Tayo ay espesyal na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, at mabuti rin. Ang kasalanan ay sakit sa buong pagkatao, hindi lang sa katawan. BUODNG Antropolohiya. Ang tao ay espesyal na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. May mataas na halaga, isip, kalayaan, at kakayahang makipag-ugnayan sa Kanya. Ngunit dahil sa paghihimagsik sa simula, ang buong pagkatao ng tao ay nasira ng kasalanan. Minana natin ang likas na pagkahilig sa masama, tayo ay hiwalay sa Diyos, at wala tayong kakayahang sa sarili nating puwersa na ayusin ang ugnayang ito. Kaya tayo ay lubos na nangangailangan ng kaligtasan. Malinaw ba ito sa'yo? Mayroon ka bang gustong itanong o ipaliwanag ko pa ng mas malalim? Kapag handa ka na, susunod na ang pinakamahalagang bahagi para sa atin, soteriolohiya, ang pag-aaral ng kaligtasan.